Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, Coach, at magandang araw din sa ating mga kakwentuhan. Bago tayo mag-umpisa sa bago nating episode, pakibigyan mo muna kami ng recap sa nakaraan nating episode tungkol sa The Power of Patience. Magandang araw din sa iyo, Edwin, at syempre magandang araw din sa lahat ng ating mga kakwentuhan. Kung babalikan natin ang nakaraang episode, pinag-usapan natin ang The Power of Patience. Dito, tinalakay natin kung paano ang pasensya ay hindi lang simpleng paghihintay, kundi isang aktibong disiplina na nagtuturo sa atin ng tatlong bagay. Tamang timing. May mga bagay na hindi pwedeng pilitin. Tulad ng isang punla, kailangan niya ng tamang panahon para lumago. 2. Pagbuo ng character. Ang pasensya ay parang ehersisyo ng kaluluwa. Habang natututo tayong maghintay, mas lumalakas ang ating loob at mas nagiging buo ang ating pagkatao. 3. Pagpapahalaga sa resulta. Kapag pinaghintayan at pinaghirapan, mas matamis at mas mahalaga ang bunga ng ating mga pagsisikap. Naalala mo pa nga, binigyan din natin ng highlight yung ideya na minsan, ang kawalan ng pasensya ay nagiging dahilan kung bakit hindi natin nakukuha ang pangmatagalang resulta na gusto natin. Pero kapag natuto tayong kumalma, magtiwala sa proseso, at magpatuloy, doon natin makikita na ang tunay na tagumpay ay hindi minamadali. Kaya ngayong bagong episode, ready na ba kayong sumabak sa panibagong kwento at aral? Ready na kami, Coach? Kaya umpisahan na natin ang bagong topic na The Power of Perspective. Take it away, Coach. Ano nga ba ang The Power of Perspective? Alright, let's go mga kakwentuhan. So, The Power of Perspective. Ano nga ba ito? Simple lang. Ito yung lente kung paano natin tinitingnan ang buhay, mga sitwasyon, at maging ang sarili natin. Parang camera lens, di ba? Kung masyadong zoom in, kita mo lang yung problema. Pero kapag in-adjust mo, lumawak ang view at biglang makikita mo na may mas malaking picture pala. Example, may dalawang tao na parehong nawalan ng trabaho. Yung isa, nakita ito bilang katapusan ng mundo, stress, lungkot at panghihinayang. Yung isa naman, nakita ito bilang simula ng bagong oportunidad, chance para maghanap ng mas fulfilling na career or magsimula ng sariling negosyo. Same situation, pero magkaibang perspective, magkaibang resulta. Ang perspective kasi, mga kakwentuhan, ay may kapangyarihan na baguhin ang ating emosyon, aksyon, at sa huli, ang ating kinabukasan. Kapag negative ang lens mo, lahat parang problema. Pero kapag positive at open-minded ang lens mo, kahit challenge, makikita mong may aral or stepping stone papunta sa mas maganda. Kaya nga sinasabi nila, you can't always control what happens, pero pwede mong piliin kung paano mo ito titingnan. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na palitan ang perspective ninyo sa isang bagay sa buhay, alin kaya yon? Gusto mo ba, Edwin? Himayin ko pa ito into 3 key powers of perspective para mas guided yung mga listeners ninyo. Mas maganda, Coach. Sige po. Para mas lalong malinaw at maintindihan namin. Perfect. Sige, mga kakwentuhan, himayin natin ang 3 key powers of perspective para mas malinaw. 1. Perspective gives us clarity. Kapag may problema, natural na malabo ang isip natin. Puro stress, puro, bakit ako? Pero kapag binago natin ang perspective, nagkakaroon tayo ng linaw. Halimbawa, imbes na tanungin ang bakit nangyari ito sa akin, subukan mong tanungin ang ano kaya ang itinuturo nito sa akin. Biglang nagiging mas malinaw ang sitwasyon at makikita mong hindi pala ito dead end, kundi detour lang. 2. Perspective brings gratitude. Kapag tama ang lente mo, nakikita mo na kahit sa gitna ng problema, may mga bagay pa ring dapat ipagpasalamat. Example, nagka-traffic ka. Ang negative perspective, sayang oras.
Pero ang grateful perspective, at least safe ako. May oras pa akong makinig sa podcast o makapag-reflect. Diba, same traffic pero ibang dating sa puso? 3. Perspective creates possibility. Ito na ang pinakamalakas na power. Kapag nagbago ang perspective mo, biglang nagbubukas ang mga pinto na dati akala mo sarado. Tulad ng kwento ng mga entrepreneurs, maraming na bankrupt, pero dahil nakita nila ang sitwasyon as opportunity to reinvent, nagtagumpay sila sa mas malaking paraan. Perspective ang nagtutulak para makakita ng solusyon sa halip na puro limitasyon. Kaya mga kakwentuhan, tandaan, your perspective shapes your reality. Kapag nagbago ang lens mo, nagbabago rin ang kwento mo. Edwin, gusto mo ba sa susunod kong bahagi, i-share ko na agad yung isang real-life story, parang storytelling style, para mas relatable sa listeners mo? Oo naman, Coach. Pagdating sa relatable real-life stories, mas gusto namin yan. Nice! Sige, eto na. Kwento time, mga kakwentuhan. Kwento. Ang sapatos. May isang tatay at anak na naglalakad sa palengke. Nakita ng bata ang isang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada, walang suot na sapatos, at medyo malungkot ang itsura. Sabi ng bata, "Pa, kawawa naman siya, wala siyang sapatos." Tumango ang tatay pero hindi nagsalita. Habang naglalakad pa sila, bigla nilang nadaanan ang isa pang lalaki. This time, hindi lang walang sapatos, wala rin siyang paa. Natahimik yung bata. Sabi niya, "Pa, maswerte pa rin pala yung unang lalaki, kasi kumpleto siya, kumpara dito." Lesson. Kung titingnan mo sa isang perspective, kawawa yung walang sapatos. Pero kung babaguhin mo ang lens, makikita mong may mas mabigat pa palang pinagdadaanan ng iba. At biglang papasok ang gratitude. Ganito rin sa buhay natin. Minsan reklamo tayo ng reklamo, sa trabaho, sa pera, sa relasyon. Pero kapag binago natin ang perspective, makikita natin na hindi pala tayo talo, kundi may dahilan pa para magpasalamat at lumaban. Kaya mga kakwentuhan, ang perspective ay parang switch. Kapag binuksan mo, nag-iiba ang ilaw ng buong kwarto. At minsan, hindi natin kailangang baguhin ang sitwasyon. Ang kailangan lang baguhin ay kung paano natin ito tinitingnan. Edwin, gusto mo ba i-level up pa natin ito at magbigay ako ng practical tips kung paano ma-practice ang power of perspective sa araw-araw? Aba, edi mas lalong maganda para ma-apply namin sa aming buhay ang mga practical tips na iyan. Solid. Sige mga kakwentuhan, eto na ang practical tips para ma-practice ang power of perspective sa araw-araw. 1. Pause and reframe. Kapag may dumating na problema o stress, huwag agad mag-react. Huminga ka muna. Tanungin mo sarili mo, ano ang ibang paraan para makita ito? May aral ba dito na hindi ko agad nakikita? Minsan, ang simpleng pag-reframe ng tanong, nagbabago na agad ang emosyon mo. 2. Practice gratitude daily. Gawin mong habit na bago matulog, isulat o isipin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na yon. Pwedeng maliit lang, masarap na kape, safe na pag-uwi, o simpleng nangiti ng mahal mo. Over time, masasanay ang utak mo na makita ang positive kahit sa gitna ng negative. 3. Surround yourself with different perspectives. Makipag-usap sa iba, lalo na yung may ibang karanasan sa buhay. Kapag narinig mo ang struggles o tagumpay nila, mas makikita mong iba-iba pala ang anggulo ng buhay. Nakakatulong ito para mas maging bukas ang isip at mas malawak ang pananaw. 4. Use the 10-year rule. Kapag may bigat kang pinagdadaanan, tanungin mo sarili mo, importante pa kaya ito after 10 years? Madali kang madadala ng maliliit na bagay sa ngayon, pero kung titignan mo sa mas malayong perspektibo, makikita mong hindi pala siya worth ng sobra mong stress. 5. Practice empathy. Subukan mong ilagay ang sarili mo sa sapatos ng iba. Kung may nakaaway ka o may hindi ka naintindihan, isipin mo, ano kaya ang pinagdadaanan niya? Madalas, pag binago natin ang perspective natin sa tao, mas lumalambot ang puso natin at mas nagiging compassionate tayo. So mga kakwentuhan, tandaan, ang perspective ay parang kalamnan. The more you practice, the stronger it gets.
At kapag malakas ang perspective mo, mas madali mong haharapin ang kahit anong challenge sa buhay. Edwin, gusto mo ba tapusin ko itong episode na ito sa isang short reflection plus quote na swak bilang closing? Kagaya nga ng sinabi mo, Coach, talagang swak na swak iyan. Take it away, Coach. Alright, mga kakwentuhan, let's wrap this up. Kung iisa-sentence natin ang buong usapan ngayon, eto siya. You can't always change the situation, but you can always change your perspective. Magandang reflection ito. Sa bawat araw, may darating na challenges, traffic, misunderstandings o problema sa pera. Normal yan. Pero kung titingnan natin ang lahat bilang oportunidad para matuto, magpasalamat at lumago, biglang nagiging magaan ang dalahin. Parang ulap lang na dumadaan. Depende kung paano mo tinititigan. Pwede siyang maging bagyo o pwede ring maging hugis ng pag-asa. Closing. Quote, "Change the way you look at things, and the things you look at, change." Wayne Dyer. Mga kakwentuhan, sana paglabas ninyo ngayong araw, subukan ninyong baguhin ang lente ninyo kahit sa isang maliit na bagay lang. Malay ninyo, magbago na rin ang buong kulay ng inyong mundo. Edwin, gusto mo ba gumawa rin ako ng short teaser script para sa next episode? Para may bitin effect at ma-excite agad yung listeners? Oo naman, Coach. Excited na akong malaman kung ano naman ang susunod nating topic. Sige, pakibigyan mo kami ng teaser. Ayos! Sige mga kakwentuhan, bago tayo tuluyang magpaalam, bibigyan ko kayo ng konting silip sa susunod nating usapan. Kung ngayon ay pinag-usapan natin ang power of perspective, next time, haharapin naman natin ang isang bagay na halos lahat tayo ay struggle, lalo na sa panahon ng instant gratification. The power of consistency. Isipin mo ito. Kahit gaano kaganda ang plano mo, kung hindi ka consistent, parang treadmill lang. Pagod ka nga pero wala ka namang napupuntahan. Pero kapag meron kang consistency, kahit maliliit na hakbang araw-araw, bigla mo na lang mapapansin, "Uy, ang layo ko na pala." Kaya abangan ninyo yan, mga kakwentuhan. Dahil pag-uusapan natin kung paano ang simpleng disiplina at paulit-ulit na tamang aksyon ay pwedeng magbago ng direksyon ng buong buhay ninyo. Edwin, gusto mo ba gumawa rin ako ng opening spiel para sa next episode, The Power of Consistency, para ready to go na agad? Coach, napag-usapan na natin ang the power of consistency. Nakakalimot din pala kayo, Coach. Parang kaming mga tao, nakakalimot din kung minsan. Okay lang yon. Ha ha ha, good catch Edwin. Oo nga no, napag-usapan na pala natin ang power of consistency. Guilty si Coach dito. Parang tao rin talaga, nadadapa at nakakalimot minsan. Pero at least, relatable tayo, di ba? Salamat sa paalala. So ang tanong ngayon, ano kaya ang gusto mong next topic natin after perspective? Pwede tayong magpatuloy sa ibang power topics. Halimbawa, the power of forgiveness, the power of focus. O kaya mag-shift naman tayo sa isang book or movie discussion, gaya ng ginagawa mo dati sa podcast. Gusto mo ba, Edwin? Mag-suggest ako ng ilang possible next episodes para may pagpipilian ka? Sige po, mag-suggest ka na lang ng mga topics para may mapagpilian ako. Nice! Sige, Edwin. Ito ang ilang possible next topics na pwedeng sumunod after the power of perspective. Pinili ko yung halo ng practical, inspiring, at swak sa style ng podcast mo. Power Series. Continuation. 1. The Power of Forgiveness. Paano nakakapagpagaling at nakakalaya ang pagpapatawad kahit gaano kahirap? 2. The Power of Focus. Bakit mahalaga na hindi lang tayo busy kundi productive at intentional? 3. The Power of Letting Go. Yung art ng pagbibitaw sa mga bagay o tao na hindi na nakakatulong sa paglago natin. 4. The Power of Gratitude. Paano binabago ng simpleng pasasalamat ang mindset at puso natin araw-araw? Book Discussions 5. The Obstacle is the Way. Ryan Holiday. Kung paano ang mga challenges ay pwedeng maging stepping stone sa success. 6. All About Love, Bell Hooks. Pag-explore ng tunay na kahulugan ng love, hindi lang romantic kundi pati self-love at compassion. 7. Man's Search for Meaning, Viktor Frankl.
Paano makahanap ng kahulugan kahit sa gitna ng suffering? Movie Reflections. 8. The Pursuit of Happiness. Mga aral sa pagtitiyaga, sakripisyo at pangarap ni Chris Gardner. 9. Life of Pi. Symbolism ng pananampalataya, imagination at survival. 10. Inside Out. Pag-intindi sa emotions at bakit mahalaga ang sadness sa buhay natin. Kung gusto mo, pwede tayong mag-stick sa Power Series para tuloy-tuloy ang theme o maghalo ng book-movie reflections para may variety. Edwin, alin dito ang pinaka-nakaka-excite para sa'yo at sa mga kakwentuhan natin? Pipiliin ko ang The Power of Forgiveness. Para sa ating mga kakwentuhan, kung meron kayong gustong itopic natin, mag-comment lang sa ibaba at sasabihin natin iyan kay Coach. Tama po ba, Coach? Okay, Coach. Pakibigyan mo na kami ng teaser para sa The Power of Forgiveness. Tama ka dyan, Edwin. Mga kakwentuhan, kung meron kayong gustong isuggest na topic, i-comment nyo lang sa baba at siguradong sasabihin ni Edwin sa akin para mapag-usapan natin. At dahil napili na natin ang The Power of Forgiveness bilang susunod nating paksa, eto na ang teaser para sa inyo. Teaser, The Power of Forgiveness. Alam mo ba na minsan, ang pinakamatinding kulungan ay hindi gawa sa rehas kundi gawa sa sama ng loob? Marami sa atin ang nagdadala ng bigat ng nakaraan, mga sugat mula sa kaibigan, pamilya, o minsan mula sa sarili. Pero eto ang tanong, paano kung ang susi para sa kalayaan mo ay nasa pagpapatawad? Sa next episode, pag-uusapan natin kung bakit ang forgiveness ay hindi tungkol sa pagkatalo o pagkakalimot, kundi tungkol sa pagpapalaya sa sarili. At syempre, magbabahagi rin tayo ng mga kwento at practical steps kung paano natin ito maa-apply sa tunay na buhay. Kaya abangan ninyo yan, mga kakwentuhan, The Power of Forgiveness. Baka ito na ang pinaka-importanting regalo na pwede mong ibigay, hindi sa iba kundi sa sarili mo. O sige, Coach, hanggang dito lang uli ang usapan natin. Looking forward sa next episode natin. Maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong mga kaalaman. Hanggang sa muli. Salamat din, Edwin. At syempre sa lahat ng nakikinig. Tandaan ninyo, minsan isang simpleng kwento lang ang pwedeng magbukas ng bagong pananaw at maging simula ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. Kaya huwag nyo palalampasin ang susunod na episode. Promise worth it ang paghihintay. Ingat kayo, mga kakwentuhan, at Edwin, kita-kits tayo sa next kwento. O ayan, mga kakwentuhan, narinig nyo ang susunod nating episode. Exciting, di ba? Kaya kita-kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat, mga kakwentuhan, sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat, hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan, ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like, share, and subscribe. Bye for now.